Ayan, magandang araw po muli sa inyong lahat. So for today, mag-unbox po muli tayo. Ito po yung in-order ko online from GBO Carmina. So, mag-start na tayo. Ang bilis lang. Kahapon ko lang to in-order. Oh my God. Baka ibang parte ng halaman maggupit ko ay aray. Here we go. Huhugutin ko siya. Kasi baka mamaya so medyo mahaba. And then, agoy. Sa kabila pa pala yung isa. So, opposite side sila. Itong gunting na to, ang tagal ko nang gamit nung nagda-dissect pa ako ng pusa. Hanggang ngayon buhay pa. Okay. Ayaw mahugot. Ayun. Dumikit pala sa loob. 1 and 2. Tcharan! Ayan. Si Grandma. Uy, ang lago ng binigay niya. Ito si Tiger. Meron akong kanya nga lang hindi ko, may grama ako, kanya nga lang hindi ko alam kung anong flower, magiging kulay ng flower. Ito si Grandma Tiger, yung brown ang bulaklak. Nagtingin kasi ako sa ibang seller, per bulb sila. Ang mahal. O, diba? May kasama pang suso. Pero chubby. Ayan. Ito naman si green. Si hybrid green. Ito. So, dalawa lang ang kulay. Tiger at saka si hybrid green. Ayan. Ay, ang gaganda. Ang lalago. So, thank you so much sa ating seller. Maraming salamat. Pinipili niya talaga ako na magaganda. Kasi sa kanya ako kumukuha lagi. Tatakot ako kumuha sa iba kasi baka tayo po ay ma-scam. Tatanggalin ko lang yung mga dry leaves. So, mag-iisip ako kung saan ko ilalagay na pot. Ang ganda nila, mga kaibigan. Ang lalago. Mga na po ito, blooming size. So, ayan ang ating dalawang hindi na makatayo kasi hindi na siya balance. Etong isa, si Tiger, 2, 4, 6. So, 6 na bulb. 6 na bulb si Tiger. And si hybrid green is 5. So, yan. Happy kasi maganda po yung dumating na orchids. So, ayan, ire-repat na po natin sila grama. Si Tiger at saka si Hybrid Green. Ito, dito ko ilalagay. Matagal ko ng pot ito. So, sa clay ko siya ilalagay para mas malamig.
So, meron din po ako mga media. Ayan. Yung mga halo-halo may batong dagat, tsaka charcoal, and coconut husk. Meron pa ako dito. So, basa na po sila. So, unahin ko si Tiger. Yan. So, tamang-tama siya dito. Pero, time will come pagka nakabili po ako ng medyo mataas na pot kasi ang bulaklak po ng ating grama ay pahaba. So, gusto ko kasi mataas yung pot na sa ganun, yung bulaklak hindi sasayad sa baba. So, habang wala pa ako nabibiling pot para sa kanila, pwede na sila dito sa ating clay pot. Maglalagay po ako ng bato sa ilalim. Yan yung mga nakuha namin sa sa baler. Ang ugat nito paangat hindi siya usually pababa. Kaya kung napapansin nyo, pataas. Kaya tinatawag nilang crush. Kasi pataas yung ugat. Hindi siya pailalim. So, makikita nyo yung mga grama na malalaki na talaga. Paangat yung mga ugat. Sa taas sila lalabasan. Hindi katulad yung mga dendro, may depende sa cake kung saan tumubo doon, naglalabasan yung ugat. Pero usually, meron pa rin sa ilalim. Yan. Maglalagay din po tayo ng coconut husk para mag-produce ng moist, mag-hold ng moist. Sa ganun di tayo laging dilig ng dilig. Yung iba ginagamit dito, puro clay na yung mga clay pot na basag. Yung ginagamit nila sa pagre-repack. Pero ito kasi, nakalagay na siya sa coconut husk. Hindi ko na rin tinanggal. Ayaw kasi maistorbo. Kasi paibabaw naman po yung ugat niya. So, dito lang yan, pataas. Kakapit sa taas. Hindi ko na inistorbo yung kanyang yung pagka-compact ng kanyang ugat. So, ito po yung mga matured na blooming size na po ito. So, maglalagay lang po tayo ng mga charcoal. I-mix na natin. Yeah. So, hindi ko siya masyado kinaibaon. Sa ganon, hindi maibaon yung mga bulb at saka yung crown. So, ganyan lang siya. So, yan. Nakaisa na po tayo. Si Tiger. GMM Tiger. So, diba? Ang ganda niyang tignan. Ito naman, medyo malalim. Pero pang orchids talaga kasi malalaki yung butas. Maglalagay ako ng bato ulit sa ilalim. Uling, yan, halo-halo. Tsaka, ganito yung mga in-order ko dati, yung lava rock. Nung nag-orchids pa ako, ito yung mga natira, mga lava rock. Kikita ko na lang sa mga paso-paso ko sa mga house plant. Ayan. So, yung iba, ginawa kong parang, nilagay ko sa ilalim ng mga paso para hindi ma-drain yung, hindi umagos yung, lupa. Yan, yung mga lava rock.
Mu-order pa ako niyan dati. Okay, ito si hybrid green. So, titignan ko lang yung kung gaano kataas, saka ako siya ipapatong. So, lalagay ulit tayo ng uling, coconut husk. Mas madaling i-repat ito compare sa dendro at phalaenopsis. Ito kasi compact na. Buo na siya pagka tinatanggal natin sa mga pot na dati nilang pot nung sila nasa shop. Hindi tulad ng dendro, talagang kailangan mo ipitin ng coconut husk. So, yan. Almost done na po tayo. Pipiliin ko rin medyo maliliit na uling, and then yung mga labarak, lagay natin sa ibabaw. So, ito medyo nakaangat ulit yung valve. Sana long spike yung kanilang bulaklak. Para naman tayo ay masiyahan pag sila'y namulaklak na. So, ilalagay ko na ito mga natira-tirang bato dito. Yung mga bato na yan ay naibabad ko ng Sunrox noon. And then, dinry ko siya. Siyempre, galing sa maalat yan. Okay. Ayan. Tapos na po tayo mag-repat, mga kaibigan. Ganun lang kadali i-repat si grama. Ayan. Diba? So, pataas yung mga ugat. Ayan, thank you mga kaibigan. Thank you for watching again. Salamat sa inyong mga suporta. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye.